everyone, I'm Mr. Aldrin Santiago. And I'm Miss Claire May Auditor, and today we are here to train you on how to enhance your communication skills in the workplace. Anyone who can give me the idea kung ano yung i-train namin sa inyo ngayong araw? Yes, please state your name first. I'm Jessa, and ito po yung makakatulong sa amin na ma-enhance yung communication skills po namin, not just within the company po, but also sa personal life din po namin. But today we are here to discuss to master your verbal and non-verbal communication. Firstly, I will discuss to you the importance of this lecture. To find career success, you need to understand how verbal and non-verbal work together in the employment environment. So, kayo nga, there are two types of communication, which is non-verbal and verbal. So, mamaya i-discuss namin kung ano yung mga yon at kung ano yung pa yung matutunan nyo. So ito po yung mga ito yung learning objectives natin. So first, understand the importance of effective communication. Demonstrate the clear verbal communication skills, apply non-verbal communication techniques, enhance active listening skills, build positive professional relationship, and Convey professionalism and credibility, foster effective team collaboration, improve conflict resolution skills, utilize communication for professional growth, ensure client and customer satisfaction, promote adaptivity and cultural sensitivity. i-discuss is yung about sa verbal communication. May idea ba kayo sa verbal communication? Anyone? Yes, yes. Ito po yung yung palitan natin ng ideas and mga ideas. Correct naman, but ang verbal communication is about sa kung paano mo kakausapin yung employee mo na maayos and construct yung mga words na gagamitin mo. Like for example, dapat yung tono ng pagsasalita mo is clear na maririnig niya, and yung pag-construct mo ng mga words is maayos din. Non-verbal, as the name suggests, non-verbal. Ito yung mga communication na without words. Example natin yung hand gesture, eye contact. Yung importance na ito, without using words, na at least nakaka-communicate tayo sa ating mga boss or colleagues. Next is written communication. It is the process of conveying information, ideas, or message through written word or text. In this type of communication, it is used when long distance type of communication nga. Example of this are emails or text. Even though na malayo sa atin yung ating mga boss or colleagues, communicate pa rin natin sila with using of emails or text. Active listening naman. Familiar naman kayo sa active listening, right? Ito yung usually na katulad ngayon na ginagawa natin. Kung nakikinig kayo sa amin ng mabuti or ng maayos, ma-adapt nyo yung mga skills na tinuturo natin sa atin. So, before ending this training, pwede ba ako makinig sa inyo ng mga natutunan ngayong araw? Yes, Miss. Official. Ang natutunan ko sa araw na ito, ang pinakaiba-iba ng verbal communication, non-verbal, and written communication, and active listening. Yan lang. Sana ma-apply niyo yung mga na-discuss namin sa inyong job journey. And anyone? Yes, Miss. Natutunan ko is kung paano ma-enhance yung communication skills ko, at pwede ko din siya magamit pa mag-a-apply ako sa ibang company. So yan sa mga talagang matutunan nyo, kasi lahat naman alam nyo na nagkakaroon ng problem with your mga katrabaho sa isang opisina. And sana maiwasan nyo yun. So may other question lang ako kung paano nyo siya ma-i-apply sa mismong work pa. So anyone? Yes, Miss Jessa. Sa pagiging being more constructive po, yung direct ka po nagsasabi kung ano yung problems or anong circumstances po yung nangyayari. Any? Is ma-apply ko siya sa workmates ko upang meron kaming maayos na usapan, yun lang po. any other answer?
Yes, Mr. Balya. Ano, Okay, in terms of interview, siyempre kailangan mo makipag-communicate verbal. Yan yan. How to, ano, natutunan ko dito how to improve the communication skills and active listening. Thank you for your answers. Suggestion kayo, you can contact us. At Santiago at gmail.com, And clearauditor2 at gmail.com. that's all everyone. I hope you learn something new and you can apply to your job. Thank you for participating. So anyone who can give me the idea kung anong i-discuss namin sa inyo ngayong araw? Yes, miss. But before that, please state your name and your answer. Wait na. Sabi niya, Is training, pwede ba ako makarinig ng mga inyong natutunan sa aming diniscuss ngayong araw? Yes, miss. Dapat ganun talaga yun eh, kasi di ka nakilala yun. Siyempre, formal. mish. Patay. Battery tuloy. Battery. Labat? Ito na lang sa 15%. Uy, matapid naman sa ano. Kulobot na rin. Bakit na ba sabi? Labat na siguro. Ganun. Kung ano pa yung matutunan nyo sa lecture nito. Okay na ba yan? Okay na lang, sige. Ano na? Doon ka na sa ano? Verb. Mr. Balya. Hindi, okay lang yan. Kahit huwag mo na yan. Okay lang. Kahit Huwag mo na. kahit Kahit may wala start. sila. Diretso lang. Tatawag ko sa